Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Dahil ngayong panahon na to, healthy ang may alam sa kalusugan. Isang nakikinig sa tamang kaalaman. Huwag maging pa-victim sa fake news. Tamang impormasyon ang hanapin. Makinig, magsuri, magtanong dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Dahil gusto namin healthy kayo, dahil bawat buhay mahalaga. Alright, at dahil dyan balitang pangkalusugan muna tayo mula sa National News. 18,000 o 18 tao o 18,000 na Pilipino sa Mindanao na kinabang sa handog ng Pangulo Program. Mahigit 18,000 nga partner na mga Pilipino mula sa Mindanao sa 92 handog na Pangulo site sa buong Mindanao. So, meron tayong 92 na mga sites sa buong Mindanao at 18,000 nga dito ang nakatanggap ng iba't ibang libreng serbisyong medikal. Baka bilang sa mga serbisyong handog ang medical check-up, dental services, laboratory tests, eye screening, mental health consultation, nutrition counseling, TB screening, HIV screening, cancer screening, x-ray, bakuna at family planning at marami pang iba. Actually, may mga namigay pa ng mga gamot, meron tayong mga minor surgeries na naganap noong Sabado. Layo ng programang ito na maisakatuparan ang adhikain ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na madama ng bawat Pilipino ang libre, dekalidad at mapagkalingang serbisyong pangkalusugan saan mang bahagi ng bansa. Nako partner, nag-duty rin tayo dito nung Sabado at sabay-sabay nga po ito, hindi lang po sa Mindanao naganap ang handog ng Pangulong ito. Ito ay nangyari sa buong bansa, partner, At si Ma'am Jerisa po ay, I think, sa Takurong, ikaw, na destino, kung saan po nabigay tayo ng mga iba't ibang libreng medical na consultation. Yes, partner. Sa Takurong Super Health Center ako na destino noong Sabado at marami din talagang mga pasyente dun sa area ko. Yes, pag-usapan natin yan dahil ang susunod na ating balita dito sa Sorsogon, ilang katao nga ba dito sa region natin ang nakatanggap ng libreng serbisyong medikal?
Meron tayong 3,548 na taga-SOCSARGEN ang nakinabang sa programang Handog ng Pangulo na isinagawa natin noong Sabado. Pinangunahan ito ng Department of Health, a Center for Health Development, SOCSARGEN Region, katuwang ang mga DOH-retained hospitals gaya ng SOCSARGEN General Hospital, Cotabato Regional Medical Center, Cotabato Sanitarium and General Hospital, SOCSARGEN Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center at mga provincial DOH offices. Iba't ibang site po ito. Meron tayong 15, 15 sites po na nakalat sa ating rehiyon. Layunin ng naturang aktibidad na mailapit ang serbisyong medikal sa publiko. Kasama rin ang PhilHealth na naghatid ng membership registration, issuance ng member data record, e-konsulta at Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP registration. So partner kami, dahil nahati-hati yung team natin, kami ni Sir Ian, dun kami sa SOCSARGEN General Hospital. At marami nga ang nag-avail nito, umaga pa lang mahaba na yung pila, pinipilahan talaga. At dahil meron din tayong PhilHealth, marami na ang nagparehistro. Ito ay upang palakasin din yung ating programang Universal Healthcare para sa sambayanang Pilipino. Kumusta naman ang naging operasyon nyo sa Tacurong, partner? Sa Tacurong City Super Health Center, particularly sa Barangay Grillo, marami din talagang mga pasyente ang nandun, partner, at isa sa mga talagang maraming mga nakakuha na service, yung ating pharmacy, maraming nakakuha ng libreng mga gamot. At ako naman, nung nasa field, sobrang saya ko din kasi nakakuha sila ng libreng mga gamot para pantulong na din yon na alagaan ng kanilang kalusugan. Correct, partner. At kumbaga package talaga, whole package, no? Ang kompleto, meron tayong serbisyong medikal, merong libreng tule, libreng bunot, meron pang mental health counseling, at bukod dyan, uuwi yung mga kababayan natin na nangangailangan ng gamot na may libreng gamot. So, congratulations po sa lahat po ng mga isa katuparan natin ang handog ng Pangulo noong Sabado. Ito po ay kasabay po ng selebrasyon ng kaarawan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At para po sa ating huling balita, DOH-CHD SOCS at City Health Office ng Jansan nagsagawa ng kampanya para sa malusog na baga. Idinaos ng Department of Health Center for Health Development SOCSARGEN, katuwang ang City Health Office ng General Santos City ang pagdiriwang ng National Lung Month noong August 29 sa Robinson's Atrium, General Santos City. Sa temang Para Healthy Lungs, magpa-check ka lungs. Mahigit 150 kalahok ang nakibahagi sa health education, activities at libreng serbisyong medikal. Tampok sa programa ang mga talakayan ukol sa tuberculosis, lung cancer at masamang epekto ng paninigarilyo at vaping. Kabilang sa libreng serbisyong hatid sa publiko ang chest x-ray, HIV testing at counseling, medical consultations, pamamahagi ng libreng gamot. Layunin ng aktibidad na maagang matukoy ang mga posibleng sakit sa baga, hikayatin ang preventive care at suportahan ng mga may respiratory diseases. Nako, partner, napaka-importante na alagaan natin ang ating baga dahil alam mo ba na kapag sa bawat hit-hit ng sigarilyo sa mga smoker dyan, no, pinahihina nyo yung baga nyo. Para kang ang sinasabi ko lagi, para kang nagkukumit ng suicide. Yes. Kasi kahit isang stick lang yan, binabawasan mo yung buhay, no, ng baga mo dahil humihina ito. At dahil dyan, marami tayong makukuha mga lung diseases kapag hindi healthy ang baga. So mga kababayan, keep your lungs healthy, wag manigarilyo, no, at dapat lagi nag-exercise at kumakain ng tamang pagkain. Dumako naman tayo sa mga health programs ngayong Setyembre. Hatid sa atin yan ni partner Jeriza. Ngayong buwan ng Setyembre, bigyang pansin natin ang mga batang may cancer. Ang cancer hindi hadlang para sa isang masaya at makulay na buhay. Sa bawat tulong at malasakit, nagbibigay tayo ng pag-asa at kinabukasan. Sa pagtutulungan, makakaya natin ang lahat. Iparamdam natin ang ating pagmamahal at suporta sa mga batang nangangailangan ng ating kalinga, maging bahagi ng Childhood Cancer Awareness Month. Ang buwan ng Setyembre ay Generics Awareness Month. Alam ba na ang mga gamot na generic ay kasing epektibo ng mga branded na gamot pero mas abot kaya sa bulsa? Sa pamamagitan ng paggamit ng generic drugs, mas maraming Pilipinong makakakuha ng dekalidad
na pangangalagang pangkalusugan. Kaya sa susunod na bumili ka ng gamot, huwag magatubiling itanong sa iyong doktor o pharmacist ang generic na alternatibo. Bigyang pansin din natin ang mga sakit na may kinalaman sa dugo dahil ngayong Setyembre ay ang Blood Disease Month. Ang mga sakit sa dugo tulad ng leukemia, hemophilia, at iba pang blood disorders ay patuloy na sinusubok ang kalusugan ng ating mga kababayan. Itong mga sakit na ito ay maaring makaapekto sa ating mga mahal sa buhay mula sa mga bata hanggang sa matatanda. Palaganapin natin ang tamang impormasyon at kamalayan ukol sa mga ganitong uri ng sakit. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, maaari nating bigyan ng pag-asa at suporta ang mga nangangailangan. At yan ang ilan lamang sa mga health program sa buwan ng Setyembre. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Leia. Thank you, partner Jeriza. No, mga kababayan, sana natutunan natin yung mga iba't ibang health programs ngayong Setyembre. At hindi lang po yan, pang Setyembre. Ang mga kalusugan po natin, ang mga sakit po ay hindi namimili ng buwan, mga kababayan. So, alagaan natin ang ating mga sarili sa buong taon, araw-araw. At dyan po nagtatapos ang ating mga balita. Hatid sa atin ng DOH, CHD SOC Surgeon Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong SOC Surgeon. Manatili po kayo nakaantabay, mga kababayan, dahil ito na, pag-uusapan na natin yung nalalapit na bakuna eskwela. Ano nga ba ito? Ano yung mga dapat nating i-prepare? Sino-sino yung mga dapat bakunahan? At anong mga bakuna ang ipamimigay at makukuha natin ngayong bakuna eskwela. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Lahat tayo, minsan nakakaramdam ng bigat sa buhay. Pero tandaan, hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig at umalalay sa'yo. Kung may pinagdadaanan ka, huwag mahiyang magbahagi ng nararamdaman. Kumustahin ang iyong mga mahal sa buhay at huwag matakot humingi ng tulong sa mga health worker o counselor. Lumapit sa pinakamalapit na support group o tumawag sa ating helpline 0927-975-2800 para sa agarang gabay. Alagaan natin ang ating mental health. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Ang buwan ng Setyembre ay Generics Awareness Month. Alam mo ba na ang mga gamot na generic ay kasing epektibo ng mga branded na gamot pero mas abot kaya sa bulsa? Sa pamamagitan ng paggamit ng mga generic drugs, mas maraming Pilipino ang makakakuha ng dekalidad na pangangailangang pangkalusugan. Kaya sa susunod na bumili ka ng gamot, huwag magatubiling itanong sa iyong doktor or pharmacist ang generic na alternatibo. Suportahan ang mga generic drugs para sa mas malusog na Pilipinas. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Mayong aga, mga kababayan, muli pa nagbabalik ang talakayan para sa ating kalusugan. Partner Jeriza, tanong kita bago natin introduce yung guest natin, no? Naalala mo ba nung bata ka na nabakunahan ka sa eskwela? May ganun ka bang memory? Sa pagkakaalala ko, parang wala ata partner or sadyang malabo na talaga yung pang-memory ko nung kabataan ko. Kung nabakunahan nga ba ako sa eskwela o hindi. Pero for sure talaga na kumpleto din yung mga bakuna ko nung bata ko. Ay, very good. At least kumpleto yung bakuna mo. Ako naalala ko patak. Parang may mga patak-patak na mga program nung bata ko. Tapos pumipila ako. Ay, oo, meron. Kasi takot kami sa bakuna noon. Kasi meron yung time na parang binabakunahan talaga kami. At ngayon, mas pinaigting pa natin kasi mga programa ngayong panahon na to. At alamin natin yan, no, sa pamamagitan ng ating guest for today. Para i-share sa atin, no, yung kaalaman natin dito. So from DOH CHD SOC Surgeon, ang ating Nurse 3, paulit-ulit na siya dito sa talakayan para sa ating kalusugan. Welcome back, Ma'am Rohaina Mua. Hello, ma'am. Bati po kayo sa ating mga listeners. Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig po natin dito sa ating CHD talakayan para sa ating kalusugan. Hey, welcome back talaga, ma'am. At ngayon, mamamahagi ka na naman ng mga impormasyon, napaka-importante impormasyon para sa ating mga kabataan at mga nanay dyan. Makinig para hindi kayo mahuli sa balita ngayong bakuna eskwela. Now, ma'am, school-based immunization. Umpisa na natin. First question, ano ang ibig sabihin ng school-based immunization program, ma'am Ro? Sige po.
Ang school-based immunization o yung tinatawag nating Bakuna Eskwela, ito po ay isang programa ng Department of Health na kung saan ito ay with coordination po natin sa ating another agency, yung sa Department of Education. So, meron tayong coordination with them and para po tayo po ay makapag-conduct nitong ating Bakuna Eskwela. Itong Bakuna Eskwela na ito ay para makapagbigay po tayo ng protection sa ating mga kabataan, grade 1, grade 7 students, and grade 4 female students po natin sa mga public schools. So, that is against our vaccine preventable diseases, no? The measles, rubella, tetanus, diphtheria, and yung sa human papilloma virus po natin na maaaring magdulot ng cervical cancer sa mga kabataang babae natin. Ma'am, follow-up question. Bakit ba natin to ginagawa? Di ba parang si partner Joriza, sabi niya kumpleto naman siya. Pero sa mga kumpleto ba, mapapabakunahan pa rin ba sila? Ano ba yung halaga ng bakuna eskwela na to? Yes. Yung mga nabigyan na dati, no, ng mga bakunang ito, sila ay bibigyan pa rin natin dahil ito ay karagdagang protection nila, no? So, kaya po natin ginagawa ang programang ito ay para mabigyan ng protection ang lahat ng mga kabataan natin. At mababa yung tsansa, no, na magkahawaan. Kaya nga ginagawa natin ito sa school kasi nga pagdating sa school, maraming mga estudyante, so kapag sila ay nabigyan ng bakuna, mas magiging safe yung kanilang lugar, no? Yung kanilang community pagdating sa mga sakit na ito, no, na nabanggit natin kanina. Ayun, so para may karagdagang protection mga kababayan at mababa ang pagkahawa, tama ba? Yes. Okay, so Ma'am Ro, na-explain na sa amin ang bakuna eskwela, kung bakit ito ipinatutupad. Ngayon naman po, ang tanong ko ay kung nagsimula na po ba ang bakuna eskwela dito sa rehiyon natin, sa Socsurgen? Okay. Kung sa schedule po natin, ang tinatanong po ninyo, ito po ay magsisimula ng October. Okay? Ang ating bakunahan or the bakuna eskwela magsisimula po dito sa Region 12 ng October. Although meron po tayong mga probinsya at city dito sa Rehiyon 12 na nagsimula na po ngayong September. No? So like katulad po ng General Santos City, nagsimula na po sila nung September 8. At meron din po tayong mga ibang munisipyo sa North Cotabato kung saan nagsimula na rin po sila ngayong Setyembre. No? So pero kung ang ang gusto nating malaman, kung ito ba ay ngayon lamang natin ginagawa, actually ito po ay hindi, no? Nagsimula pa ito noong 2015. Nagkakaroon na tayo ng school-based immunization or bakuna eskwela. Ngunit nawala lamang ito nung time na nagkaroon tayo ng COVID pandemic. Dahil kung saan nag-suspend tayo ng mga classes, face-to-face classes, kung kaya't ito ay ginawa natin sa community. Yun yung tinatawag nating community-based immunization. No? So nag-shift tayo. Then last year, nag-proceed naman tayo ulit sa SBI, sa school-based, from the community-based. So ganun po yung nangyari. So ngayon po, yearly po magkakaroon na rin po tayo ng school-based immunization. Ayun. So magiging regular na schedule na to yearly, which is good mga kababayan, sa mga nanay na nakikinig dyan, wag tayong pahuhuli sa mga impormasyon na kailangan nating malaman kasi gusto nyo ba ng karagdagang protection para sa anak nyo? At dahil nga ang mga bata lagi nagkakasama yan araw-araw, so mabilis yung pagkahawa ng mga nakakahawang sakit, tama ba Ma'am Ro? Kaya kailangan pababain yung pagkakahawa na yon. Kaya sa school or sa mga school, sa mga eskwelahan to ginaganap. Na ma'am, since sa school to, elementary, ang sinasabi nating... Meron tayong grade 1 students, okay, then grade 7 students, and then grade 4 female students. Okay, ulitin natin. So, sino-sino yung mga babakunahan? Grade 1 students,
sa mga public schools po natin ito. Okay. Grade 7 students, and then grade 4 female students po. Female only for grade 4. Only for female para po sa ating HPV na vaccine. Ayun, sige. For grade 1 and grade 7 students, ang binibigay po natin ay yung measles, rubella, and the tetanus, diphtheria po natin na vaccine. Sa 7. Same po sa grade 1 na binibigay natin yung MRTD din po. Measles, rubella, And tetanus, diphtheria vaccine. tetanus, diphtheria. Okay, ma'am. Can you give us a little bit of information po? Ano yung measles, rubella, and tetanus na vaccine? Para saan po ito? Okay. Yung measles, rubella po natin, yan po yung nakukuha natin kapag ang mga bata ay hindi na bakunahan nung tinatawag natin na tigdas. No? So, sa ngayon po, nagkakaroon din po tayo ng mga SIA or supplemental immunization activities para po masigurado natin na ang mga kabataan natin ay mabigyan ng mga bakuna, especially sa mga areas po na mababa po yung ating coverage, no? Or marami po sa mga bata sa ating komunidad na hindi po nabibigyan ng mga bakunang yon. No? So, same po, yung tetanus, diphtheria natin, binibigay din natin sa kanila as additional protection din po sa kanila. So, nakikipag-coordinate po tayo sa ating LGUs, sa ating mga health workers, and for our school-based immunization, nakikipag-coordinate tayo sa DepEd and also sa mga teachers or mga principals and the DepEd nurses po natin. Ayun. So, mga kababayan, sa mga may anak dyan na grade 1 and grade 7, tama ba? So, grade 4. ihanda pong inyong mga anak nyo for measles, rubella, and tetanus vaccine. Isang vaccine lang to, 3 na agad. Magkaiba po yung ating measles and rubella, measles, rubella, and the tetanus. Hiwala yung diphtheria. tetanus. Yes, magkaiba Ayun, po sila ayun. na bakuna. Okay. So, sa grade 4 naman is HPV. Ma'am, ano po yung HPV para sa grade 4 at bakit sa female or sa mga kababaihan lang siya binibigay? Okay. So, yung sa HPV naman natin, ito ay isang virus actually na kung saan para maiwasan natin, just the basic lang po natin na para maiwasan po yung cervical cancer. No? Ayun. Kasi kaya po sila yung mga target natin, yung mga grade 4 students, dahil sila po yung mga high-risk population po natin. Kaya sila yung mga binibigyan natin, yung mga kabataan natin na babae. No? Yun. Alam niyo mga kababayan, ang vaccine po, ang bakuna po, ay isa sa pinakamagandang na imbento ng siyensya. Kasi prevention to di ba Ma'am Ro? Ito yung prevention is better than cure. Yes. Hindi po yung pinakamahal na gamot, ang pinakamagandang na imbento ng medical, kundi yung prevention, and that's vaccine. Yes. So mga kababayan, kapag may vaccine ang isang sakit, nako, you have to avail that. At eto po, meron tayong ibibigay, ang HPV vaccine. Pananggalang po siya for the cervical cancer ng ating mga kabataang babae. Yes. So sana i-avail. Kasi nung panahon ko, parang wala pa to di ba? Yes. Di ba? So sana, di ba? Sana all merong ganito. Pero kaya napakaswerte po ng ating mga kababayan ngayon. Proteksyonan niyo po ang inyong mga anak, ipabakuna niyo po, no? Kasi high risk nga mga female for cervical cancer. And ang kagandahan niya, Yes, Ma'am ma'am. Lay and Ma'am Ja, is lahat po ng mga bakunang ito ay libre. Ayun, no? libre. Libre po ito na binibigay. So, kaya kailangan po i-avail na po nila ito. So, masasabi naman natin na ang mga bakunang ito ay safe dahil dumaan po ito sa pag-aaral no, ng ating mga eksperto. Kaya nga po, hanggat maaari ang ating mga magulang, payagan yung kanilang mga anak na pabakunahan sa ating mga campaigns na darating po sa kanilang mga Yun yung hinihiling namin. Sa lahat po na nakikinig dyan na magulang, di lang nanay, tatay, lola, lolo, mga caregivers dyan, no, mga kapitbahay, ipalaganap ang tamang impormasyon. So, ang bakuna po na binibigay ay libre, safe, at napatunayan sa buong mundo na ito po ay epektibo. Yes. Oo, hindi, kumbaga parang ilang years na tayong nagbabakuna, no? At wag po makikinig sa mga fake news. Mamaya itama natin yung mga fake news na naririnig natin, no? And mamaya pag-usapan naman natin ngayon, ma'am, ano, no? Yung mga, saang mga school, ano yung mga dapat nilang i-prepare, no? Anong uri, nasagutan natin yung uri ng mga bakuna. Dagdagan pa natin yung mga impormasyon natin tungkol sa school-based immunization sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Lahat tayo, minsan nakakaramdam ng bigat sa buhay. Pero tandaan,
Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig at umalalay sa'yo. Kung may pinagdadaanan ka, huwag mahiyang magbahagi ng nararamdaman. Kumustahin ang iyong mga mahal sa buhay at huwag matakot humingi ng tulong sa mga health worker o counselor. Lumapit sa pinakamalapit na support group o tumawag sa ating helpline 0927-975-2800 para sa agarang gabay. Alagaan natin ang ating mental health. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Ang buwan ng Setyembre ay Generics Awareness Month. Alam mo ba na ang mga gamot na generic ay kasing epektibo ng mga branded na gamot pero mas abot kaya sa bulsa? Sa pamamagitan ng paggamit ng mga generic drugs, mas maraming Pilipino ang makakakuha ng dekalidad na pangangailangang pangkalusugan. Kaya sa susunod na bumili ka ng gamot, huwag magatubiling itanong sa iyong doktor or pharmacist ang generic na alternatibo. Suportahan ang mga generic drugs para sa mas malusog na Pilipinas. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Alright, good morning again mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa talakayan para sa ating kalusugan. 11:32 na po. Naku, malapit ang pananghalian. Pero bago tayo kumain ng lunch mga kababayan, makinig muna kayo dito sa talakayan para sa ating kalusugan. Pwede po kayo mag-comment. Pwede po kayo kasi live tayo sa FB page, pwede nyo kaming tawagin or mag-comment para po masagot ni Ma'am Ro ang ating mga katanungan. And again, nandito po sa atin si Ma'am Rohaina Muhua, ang ating nurse 3 ng DOHCHD Sorsogon Region. Kanina pinag-uusapan natin ang school-based immunization. Sabi nga ni Ma'am Ro, meron na palang nangyayari ngayong school-based immunization sa General Santos City. Nag-umpisa na sila ngayong September. At ngayong this coming October, magkakaroon pa nito. At ang ating mga target population nga, we have grade 1, grade 7, and grade 4 na mga kababaihan. Bibigyan natin ng measles, rubella, and tetanus vaccine ang grade 1 and 7, and grade 4 naman po na female ang ating HPV vaccine for the cervical cancer prevention. Ayan, at ma'am, may question, I guess si Ma'am Jeriza, partner Jeriza. Yes, meron akong question partner kay Ma'am Ro. Ito naman, Ma'am Ro, kasi mag-start na din talaga yung school-based immunization program sa October, Ano po yung proseso na dadaanan ng isang magulang at ng estudyante bago at habang at saka pagkatapos ng pagbabakuna? Okay, sige. So magandang tanong po yan, actually, sa ngayon po, nagkaroon na tayo ng mga actividades, activities related po sa ating school-based immunization. So nakipag-coordinate po tayo sa DepEd, then sa DILG, kung saan nagpalabas po sila ng mga regional memorandum and the localized memo po para po in support sa ating campaign, for this one. And then, kasama din po na nag-conduct tayo ng orientation sa lahat ng mga coordinators po natin, sa lahat ng mga LGUs, kasama po ang kanilang mga DepEd partners, para po sila po ay ma-inform kung ano-ano po yung mga proseso, kailangang sundin natin na proseso pagdating po sa ating SBI campaign. Ang magiging system po kasi nito, pag nagsimula na po, since nagawa na natin yung mga orientations and all, so, ang ating pong mga LGU, sila po ay magkakandak ng information drive sa kanilang mga community, sa mga schools, kung saan meron po silang mga eligible population, yung mga target population po natin na sinabi natin kanina, yung grade 4, grade 7, and the grade 1 students. And then, after that, kakandak sila ng information drive sa mga magulang, sa mga teachers na nandoon, and then mamamahagi po sila ng ating consent forms. Dahil napaka-importante po ng ating mga consent forms. Kailangan po malaman ng mga magulang or ng kanilang mga guardians ng mga kabataang ito kung para saan po at ano yung mga benepisyo ng ating mga bakuna na ibibigay. And kapag sila ay pinayagan, ibabalik po yung consent form na yon, sa ating mga health workers or sa ating mga teachers para sa scheduled date, kung kailan sila magbabakuna, then para malaman natin yung ilang mga kabataan yung bibigyan natin ng vaccines. Pero bago po sila mababakunahan, magkakaroon po muna tayo ng quick assessment.
quick health assessment, dito po titingnan muna natin or ng ating mga health workers kung yung batang yon ay pwede bang bigyan. Dahil kapag siya ay may Yun. lagnat, Oo. pwedeng i-defer muna natin. Defer meaning ipagpaliban muna natin yung pagbibigay ng bakuna, no? Pwede natin siyang ilipat sa ibang schedule, sa Oo. ibang araw ng pagbabakuna. Oo. So, pag after na nabigyan ang bata ng okay siya, pumasa siya sa kanyang quick health assessment, then pagkatapos po nun, siya ay babakunahan, then oobserbahan muna natin for any untoward reactions for 15 to 30 minutes para masigurado natin na bago pa uuwiin or palalabasin yung bata sa classroom, okay siya. Wala siyang ibang mararamdaman. Ay, may mga exclusion criteria mga kababayan. Kumbaga, i-check naman muna kayo ng ating mga health Yes. workers kung eligible or pasok no sa criteria na pwedeng bakunahan. So, huwag kayong mag-alala, no? Very safe po. May karagdagang tanong ako dyan mamaya, ma'am. Pero may tanong po from Facebook. Radyo Bandera News FM ng Jensan. Mama, ang tanong, naaabot ba ng bakuna ang mga paaralan kahit ang mga malalayong paaralan na mahirap puntahan? Yes. Actually po, makikipag-coordinate lamang po tayo for General Santos City sa ating City Health Office. Lahat po ng ating mga barangays, kung saan merong mga eskwelahan, meron po tayong mga health workers. Yes. Meron tayong mga midwives, meron tayong mga health resource, no? Yung sa human resources for health. Na kung saan sila po yung mga dinedeploy natin para po sa campaign po natin na ito. So lahat po ng mga eskwelahan na yan, sila po ay mapupuntahan. So kailangan lamang po makipag-coordinate tayo sa ating LGU. Very good. O, ayan mga kababayan ha, from sa sir, hopefully nasatisfy kayo sa sagot namin. Actually, isa ito sa mga priorities natin kung bakit din tayo nagko-contact ng ganito. Kasi po ang serbisyong medical po ng DOH, inaabot na talaga natin yan door to door na nga yan sa ating mga kababayan. Di ba kaya tayo may mga handog ng Pangulo program, may mga tayong activities, ayan, purok kalusugan, purok by purok, naku, andyan po yan. Isa sa mga programa po ang vaccination. At when it comes naman po sa mga school, yung mga GIDA, mga last mile, elementary school, yan po yung tinatawag. Nakapunta po ako dyan. Meron po tayong programang HLI or Healthy Learning Institution kung saan ang priority po natin ay ang mga GIDA na LMES, the Last Mile Elementary School. At isa po sa mga programa din po yan na tinututukan ay ang vaccination, immunization. So yes po, aabutin po natin yan kahit saan pa sila dahil, alam niyo mga kababayan, kaya isa to sa mga ginagawa natin. Tignan nyo di ba ma'am, lumalaki yung populasyon na buong mundo, Pilipinas, dito sa Soxargen. So, ang relationship kasi ng outbreak, pag nagkaroon ng outbreak, habang lumalaki o tumataas yung populasyon, bumababa yung mga nagpapabakuna naman ng mga nanay. So, mga nanay, I'm talking to you right now. Kompleto ba yung bakuna ng mga anak nyo? Napabakunahan nyo ba sila? Kasi habang dumadami yung populasyon natin, mas madaling magkahawa ng mga sakit. Yes. At pababa ng pababa, yun yung mga nagpapabakuna, malaki po yung chance na magkaroon tayo ng outbreak. Mga kababayan, after pandemic, sana may natutunan na kayong leksyon. Ayaw na natin ng outbreak, kaya po ginagawa namin to para masugpo po yung mga nakaabang na mga outbreak dyan. So, please, eto po ay libre. Pupunta na po kami kung saan-saang lupalop yan. You have to avail. All you have to do is go there. Alright, pumunta po kayo doon, libre nyo po itong makukuha. Ayan mga kababayan, makinig na mabuti. Now ma'am, ano ba yung epekto ng bakuna sa bata, sa mga bata, sa katawan ng tao? Ano bang epekto nito? Okay. Pwedeng ang magiging kasagutan po dyan ay dalawa, no? So, pwedeng protection na Yes. sinasabi natin na epekto nung ating ibinigay na bakuna. Yes po. Meaning, ang mabuting epekto na ito ng bakuna ay protection laban sa mga vaccine-preventable diseases na sinabi natin kanina para ang katawan ng bata ay magkaroon ng or ma-immune siya, no? So, magiging protection niya yon. So, yun yung mabuting epekto. Kung ang ibig sabihin naman natin ay yung side effects, Yes, no? baka may mga natatakot sa side effect Yes. yan. Makinig mabuti, makinig. Kung ang sa side effects naman ng bakuna, ang ibig sabihin ng katanungan po natin, ang mga common lang naman din ay yung mga lagnat, no? Which is very common kasi nga yung itinurok sa katawan ng bata ay unti-unting parang kumbaga
Yes, kung nag-i-effect pa siya, no? So, yun yung response ng ating katawan. So, pwedeng magkaroon ng pamamaga sa kanyang tinusukan na area. So, pwede tayong magbigay ng cold compress sa tinusukan na area o di kaya pwede tayong magbigay ng paracetamol naman, no? Kung siya ay nilagnat. Pero lahat po ng mga side effects na ito ay panandalian lang. Yes, panandalian lang. So, yun yung ano natin, kaya nga sinabi natin kanina na pagkatapos mabakunahan ng bata, meron tayong observation period. No? Para malaman din natin kung meron ba siyang reaction kaagad-agad na mararamdaman doon sa bakuna na na-receive niya. Ay, mga kababayan, alamin natin dalawang reaksyon, sabi nga ni Ma'am Ro. Una, protection. Ito papipiliin ko kayo mga nanay. Anong gusto nyo? Magkasakit yung anak nyo kapag nagkaroon ng outbreak sa measles, rubella, and tetanus, o panandali ang sakit lang or lagnat lang na maya-maya mawawala rin naman pag nag-take ng paracetamol at nilagyan ng mga warm compress dyan. Compared sa pagkakasakit ng bata, alin doon yung mas mabigat para sa inyo? Alin doon yung mas mahalaga sa inyo? Yung protection o yung panandali ang sakit? Maawa kayo kasi nilagnat. Pero mas maawa kayo mga kababayan, mga nanay, kapag nagkasakit ng measles ang inyong anak. Kasi may mga malalang kaso ng measles, no? At hindi natin yun, we cannot afford na magkaroon pa ng measles outbreak at yung anak natin magkasakit. So para sa isang magulang, para lang itong pag namalo ka, bakit ka ba namamalo ng anak? Nasaktan mo siya kasi gusto mo siyang disiplinahin, tama ba? Nasaktan, kumbaga pinaalo mo siya dahil mahal mo siya. Eto, konting sakit lang. You have to allow that para sa protection ng anak mo. Ganun po ang pagiging magulang. Be responsible mga kababayan. Binibigyan na namin to sa inyo. May karagdagang tanong, partner, Teresa. Ayan. So, ito naman, Ma'am Ro, talagang para sa akin, successful talaga tong SBI, no? And I am really hoping na mas maging successful pa talaga siya for this time and then for the years to come. Yes. Pero hindi din po maiiwasan na may mga challenges talaga na may encounter ang isang programa pag ini-implement natin to. So, dito naman po sa Bakuna Eskwela natin, may mga challenges po ba kayo na na-encounter sa pagpapatupad ng programa na ito? At ano-ano po ang mga ito kung meron man po? Yes, actually po, sa mga previous po natin na school-based immunization campaigns, ang mga common challenges na na-encounter natin, meron pa rin po tayong mga magulang, no? Or di kaya mga guardians na hindi pinapayagan yung kanilang mga anak, no? So, para sa ating mga health workers o di kaya sa ating mga guro or mga DepEd nurses, so pwede po nilang bigyan ng tamang impormasyon yung mga magulang ito para po mahikayat natin sila kung para saan po yung bakuna na ibibigay natin. Ano yung benepisyo, no? Iwiwi natin kung ano ang mas matimbang, no? Yes. Yung protection ba ng bata o di kaya yung magkakasakitang bata, no? So yun yung ano natin. So common talaga yung consent ng mga parents natin. Pangalawa is yung kakulangan sa kaalaman, no, ng ating mga magulang o ng ating mga guardians. So meron pa ring iba na kulang yung kanilang mga nalalaman kung kaya't hindi nila pinapayagan yung kanilang mga anak, no, or pamangkin or mga kapatid para pabakunahan ito siya. So again, dito po papasok yung mga information drives po natin para po mabigay yung tamang impormasyon sa kanila, no, at mapayagan. Meron din tayong mga problema kung saan may mga kakulangan tayo sa mga logistics natin, no. With this, ito naman po yung mga hinahanapan natin ng paraan kung saan humihingi tayo ng tulong or ng suporta sa ating mga local chief executives, no. Kaya nga po, ang ating programa dito sa DOH-CHD ay nakipagtulungan po sa ating kasamahan sa coalition, sa Soc-Sarjan Region Immunization Coalition na mga members po natin, katulad ng DILG, para makahingi po tayo ng support. So nagpalabas nga po sila ng memo, no, para sa lahat ng ating mga LCEs, no, na sila po ay mag-support para sa ating gagawain na campaign. And then also,
with our DepEd din, na nagpalabas din ng ating localized memo para po sa kanilang mga school heads, school representatives po, na kung saan malaman po nila kung ano po yung kanilang mga responsibilities for this campaign po natin. So it's a whole of society, community, Yes. government talaga. Yes So po. hindi lang DOH mga kababayan, actually bawat isa po sa atin may tungkuling dapat gampanan para katuparan natin itong school-based immunization para sa kalusugan talaga ng kabataan. Ma'am, meron pong question dito ulit. Hindi po ba mangyari na madoble ang bakuna sa bata considering nag-conduct din ang mga barangay health centers ng bakuna? Baka daw madoble-doble yung bakuna. Okay. Ang ano naman po natin, kapag same po ang vaccine na ibibigay po sa kanila, as long as meron po tayong 1-month interval, wala po tayong problema doon. Ayun, Wala oo. po tayong overdose sa nasabing vaccine. Ay. As long as meron po tayong 1-month interval. 1-month no? interval. Kapag siya po ay bibigyan ng the same vaccine sa nauna po, sa mga nabanggit po natin na bakuna na So, okay ipapamigay. lang. Walang Yes overdose. Po, wala po tayong problema doon. Okay, very good. Now, another question from Sir Von Valdevieso. Good morning, ma'am. Ask question po, ano ang dapat gawin ng magulang kung may allergy, hindi magandang reaction ang bata sa katawan? Okay, kapag allergies naman po, if the question is referring sa after ba, Ma'am Lay? Siguro. Anyway, meron po tayong mga doctors, no? Pwede po nating ipakita kung ano po yung extent ng ating allergies. Kung the allergy is naramdaman niya before, so pwede pong hindi mabigyan yung bata ng the same vaccine. Kasi mangyayaring mauulit po yung kanyang reaction din, no? Pero kung siya po ay nakaranas ng allergy after, so pwede pong ipacheck natin sa doktor. Meron din po tayong mga AFI kits na on hand during the vaccination po natin para sakaling maibigay po sa kanila, sa mga bata po na magkakaroon ng reaction. Yun. So, nakaalalay po, don't worry, nakaalalay po ang medical team, no, sa Yes. mga ganitong klaseng reaction. At ma'am, question pa po, ano ang benepisyo sa pagpabakuna sa bata habang nasa paaralan? Pero medyo nasagot na natin kanina. Baka ulitin lang ulit natin, ma'am. Protection, tama Yes. ba? Tapos nasa paaralan kasi, halo-halo ang bata. At saka Yes. ang bata kasi hindi mo naman natututukan, magugas ka na kami mo, huwag kang makipag-ano sa kanya. Exactly. Ang bilis po ng pagkahawa ng mga bata sa paaralan. So, pag meron kang dagdag proteksyon, bababa ang iyong pagkahawa po sa mga sakit na ito. So, napaka-importante ito. Another one po, again from Sir Von, paano makakatulong ang DOH at DepEd sa pagpapatupad ng school-based immunization program? I think, although nasabi na natin kanina, would you like to summarize it again, Yes, ma'am? sige po. Ang SBI po natin, o ang Bakuna Eskwela, ito po ay isang programa ng DOH or Department of Health. And nationwide po ito na activity natin. Yes. No? That is in coordination with our Department of Education. Dahil nasa kanila po yung mga listahan po ng mga estudyante na pagbibigyan po natin ng mga bakunang ito. Kaya po tayo ay nakikipag-coordinate sa kanila para mas madali din po yung magiging proseso natin sa pagbibigay ng mga bakuna sa kanila. Yun. Kinakailangan po ng strong partnership talaga Yes. kasi it's a whole of government society po. Ito Tulong-tulong tulong-tulong talaga, po partner. talaga. Oo. Now, ma'am, from People's Chronicle naman, ilang percentage po ba ang na-attain natin sa yearly bakuna eskwela? May data ka ba, ma'am? All the data kasi yung pinag-uusapan dito eh. Kumusta naman po ang response ng program? Anong data meron ka sa when it comes to siguro yung For last year, hindi ko masyado maano yung kung ilang percentage tayo, but what I know is nasa around rank 6 to rank 7 po tayo. Na sa buong Pilipinas? Yes, sa buong Pilipinas po, no? Sa coverage po natin sa mga nabakunahan na mga bata, no? That is last year. So, I think, if I'm not mistaken, nasa around 60 plus % po yung ating, pasensya na po, hindi po ako nakapagdala ng datos for last year sige. natin. No? But for this year, ang nadala ko po kasi na datos natin ay yung total number of the schools
sa buong Socsarjan natin na kasali sa ating school-based immunization. That is around 2,177 schools. This is all public schools, no? And then meron po tayo for grade 1 students na around 145,000 na total grade 1 students. Then for grade 7 students, nasa around 190,000. And for grade 4 female students, meron po tayong around 82,000. No? So more or less, nandoon po yung mga target eligible population po natin. Karagdagan na lamang Yes, din ma'am. po, para po sa mga estudyante naman po natin sa private schools, baka merong gustong magpabakuna, no? Pumapayag yung kanilang mga magulang na pabakunahan yung mga anak, pero nagkataon na sila ay nag-aaral sa private schools. So ang magiging proseso po natin, sila po ay makikipag-coordinate sa ating RHUs, no, sa mga rural health units po natin or sa city health offices po natin. Then sila po ang magbabakuna sa kanila. No? So pwede naman silang makareceive pa rin. Pero sila ay dadaan po sa RHU. Dahil para po sa reporting natin, maayos na reporting, sila po ay ire-report care of po sa ating RHU or sa CHU. Yun. So, pwede i-coordinate lang ng maayos. Ma'am, ako, personal question ko, no? Eto, yung mga bakuna, libre kasi binibigyan ng DOH. Eto, maa-avail din nila sa mga private pedia doctors natin. Meron din po sa mga private, pero may bayad. May bayad po siya. Ayun, oo. Kung itatanong nila magkano ang bayad, nasa thousands po. Oo, No? mahal. But I will not disclose kung nasa magkano kasi iba-iba ang presyo po. Pero ang ano po natin, ang gusto lamang po nating iparating sa ating mga magulang or sa mga guardians po ng mga batang ito ay pabakunahan po natin yung kanilang mga anak, no? Ibigay natin yung protection na nararapat para sa kanila. Correct. Karapatan nila yon, mga kababayan. Alam nyo, karapatan ng bawat Pilipino ang maging malusog at karapatan ng anak nyo ang bakunang ibibigay natin at libre po yan. Well, yes, pwede kayo magbayad, no? Pero pareho lang po kasi yung bakuna na binibigay po yan sa binibigay po ng DOH. Pareho lang po ang effect niya, no? So, huwag kayong mag-alala. Ito po ay safe at nako, karapatan talaga nilang mapapakunahan. Kaya huwag niyong ipagkait, mga nanay, no, mga tatay, yung karapatan ng anak niyo mapabakunahan ngayong school-based immunization. Ma'am, it's 11:53, no, mag-alas 12 na, so hindi na tayo nakapag-commercial break. No, baka may gusto ka pang idagdag, ma'am. Go ahead. Okay, sige. For my last message na lang din po, no. So, katulad ng sinabi natin, pabakunahan po natin ang ating mga anak, pirmahan ang kanilang mga consent forms para sila ay mabigyan ng bakuna. So, lagi nating tandaan na ang benepisyo ng mga bakunang ito ay mas higit, no? Kaysa sa pansamantalang mga side effects na makukuha po nila kung sila ay nabakunahan. So, mas mainam po yung pag-iingat, no, ngayon kaysa sa magkasakit ang mga batang ito sa hinaharap, no. Yun yung iniiwasan talaga natin. So i-avail po natin yung mga vaccines na ito since ito naman ay libre na ibinibigay ng DOH, no. So i-avail natin. I-grab natin yung chance na sila ay mabigyan ng bakuna, mabigyan ng protection, at alam naman natin po na ito ay safe at effective. So maraming salamat po. Ma'am, sorry, may pahabol akong question. May kailangan ba akong ihanda pag ako yung nanay? Ma'am, kailangan ko bang dalhin ng vaccination card ng anak ko, etc.? Ano yung mga kailangan ko ihanda? Kung nakatago pa yung mga vaccination cards nila, na po pwede po nilang dalhin yon para doon pa rin po isusulat or i-record yung ibibigay na bakuna. Kung wala naman po, then meron naman pong vaccination cards na ibibigay ang ating mga health workers. Ayan. So, ma'am, may mensahe ka ba para sa mga nanay at tatay na takot sa bakuna? Okay, katulad po ng nasabi natin kanina, ang mga bakunang ito ay pinag-aralan, no, ng ating mga eksperto. Ito po ay safe, ito po ay effective, at ito ay binibigay ng libre. So ibigay po natin yung mga proteksyon na ito ng mga bakuna ng mga kabataan natin para po iwas yung
hawaan, no, sa mga eskwelahan po natin. No? So ibigay natin yung karapatan po nila na sila ay mabigyan ng protection. Tama. Mga kababayan, kasi ganito yun, no? Ang bakuna po kasi ay parang tinitrain niya yung mga sundalo sa katawan ng tao para maging familiar sila dun sa virus o bacteria na pwedeng makuha ng mga bata kapag may outbreak na talaga o meron ng sakit na lumalaga na po sa eskwela. So habang tinitrain po niya yan, normal na nagkakaroon po ng lagnat. Kasi ang lagnat po ay hindi sakit, mga kababayan. Ito pa effect, symptoms po ito na nangyayari sa katawan natin. Kaya normal niyang mararamdaman yung epekto na to. Pero sabi nga ni Ma'am Ro, panandalian lamang ito. So i-train mo yung sundalo ng katawan ng anak mo para yung anak mo may laban sa mga viruses na ito as mas matupad nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Dahil sabi nga natin, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So ibigay natin to sa kanila. Ma'am, may mensahe ka ba naman sa ating mga health workers? Yes, sa ating mga health workers, so pagtulungan lang din po natin ulit, no, yung pagbibigay ng mga tamang impormasyon para sa ating mga magulang, para sa ating mga school heads or sa mga partners po natin para po masigurado po natin na yung mga impormasyon na nakakarating po sa kanila ay yung tama, no? At malaman po nila kung ano po talaga yung mga benepisyo ng ating campaign at kung ano po yung mga benepisyo ng mga bakunang ito. Okay, so thank you po, Ma'am Ro, no, for the message at talaga sa health education na din na nangyari para sa ating mga kababayan na tagapakinig at nanonood ngayon sa ating Facebook Live. And partner, na banggit mo kanina, no, sundalo ng ating katawan, no, ng ating kalusugan. Gusto ko lang din mag-plug for everyone na siguro nanonood ng anime dyan or cartoon, ako po, you can watch Cells at Work po. Yan, Kasi doon talaga makikita kung ano ang effect ng mga vaccines at kung ano yung mga nangyayari sa ating katawan. So, you can watch that para po mas entertaining yung ating pagkatuto sa kalusugan. At nabanggit din kanina ni Ma'am Ro yung about sa private schools, no? I think yun po yung isa sa mga rason kung bakit hindi ko maalala kasi private school girly po ako. So, sa mga estudyante po natin na nag-aaral sa private school, sa mga nanay po nila, tatay po nila, please po, lumapit po kayo sa rural health units, tama po ba, ma'am? Para i-avail tong mga free vaccines kasi malaking bagay po talaga to, maraming benefits na makukuhang inyong mga anak, panlaban po, protection laban sa mga sakit. And pati na din po sa mga public school students po natin, please po, i-avail ninyo kasi libre at saka safe at epektibo po ang mga bakunang ito. Yes, at mga kababayan, walang pinipili po ang sakit at wala ring pinipili ang bakuna, basta pasok ka sa mga kriteria na pwede natin pabakunahan. Hindi porket hindi nagkakasakit ang anak mo at kumakain ng gulay, hindi ka na magpapabakuna, no? Karagdagang protection po para sa nagbabantang outbreak. So, Ma'am Rohaina, may gusto ka pa pang batiin? Wala na po. Anyway, thank you so much po ulit sa pag-invite and sa ating CMU. Maraming salamat. Yes, ma'am. The pleasure is ours. The honor is ours. Maraming salamat po ulit. Ma'am Rohaina Mua, Nurse 3 of DOHCHD SOC Surgeon. Hanggang sa uulitin po sana, Ma'am Ro, no? Balik ka ulit sa talakayan para sa ating kalusugan. O ayan mga kababayan, na ikaw ba ay may anak na grade 1, grade 7 at grade 4 na babae? Tara na, magpabakuna na. Abangan ang bakuna eskwela sa inyong paaralan. So hanggang sa muli po, dito na po nagtatapos ang katalakayan para sa ating kalusugan sa ngalan po ng ating butihing Director Dr. Aristides Concepcion Tan. Ako po muli si Leo Dominguez Reformado kasama ang aking partner Jeriza H. Kamag and Ralph Ian Amoyan sa technical application, and of course Miss or Ma'am Rohaina Mua. Muli po nagpapaalam at nagsasabing bakuna eskwela na, tara na't magpabakuna. Bye-bye! Talakayan para sa ating kalusugan. Para sa ating kalusugan, alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of
of Health Center for Health Development, Soxargen Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Lahat tayo, minsan nakakaramdam ng bigat sa buhay. Pero tandaan, hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig at umalalay sa'yo. Kung may pinagdadaanan ka, huwag mahiyang magbahagi ng nararamdaman na ang mga gamot na generic